Ayan. Dr. Lin, malapit nang magsimula ang pelikula. Pumasok na tayo. Dr. Chen, pasensya na. Sa tingin ko hindi ako makakapunta sa pelikula ngayon. Nawala itong bata at gusto ko muna siyang iwi para maayos. Ano, hindi tayo makakapanood? Tara na. Ang hirap pa naman palabasin si Daniel kahit isang beses lang. Tapos itong bata, sinira lahat. Bata, hindi kita hahayaang makalusot dito. Dr. Lin, teka. TNT yan. 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 Tulong. Iligtas ang pasyente. CJ, TNT yan. makatulong ka. Doktor ako. Halika dito. Sige. Dahan-dahan. 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 TNT yan. Susubukan kong pigilan muna ang pagdurugo ng ugat sa binti. Tingnan mo ang iba pang mga sugat na dinudugo. CJ, Patuloy pa rin ang pagdurugo ng pasyente. Tingnan ang likod ng leeg. CJ, Teka, Huwag kang hamarang. Ito ay isang emergency na aksidente sa sasakyan. Bakit nakikialam ang bata? bata, hindi ito lugar para makialam ka. Pumunta ka sa likod at maghintay. 3 daliri sa itaas ng kanyang Adam's apple. Mayroong sugat na may paglubog. Damhin ang kanyang carotid artery. Palalain ito ang subcutaneous emphysema. Paano mo nalaman yan? Mahalaga ang pagliligtas sa pasyente. Magsagawa ng cricothyroid membrane puncture. Direktor Lin, bata lang siya. Ano ang alam niya? Iligtas natin ang pasyente ng mabilis. Tingnan muna ang likod ng lip. Direktor Lin, isa lang siyang maliit na pulubi. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Siya. Subcutaneous emphysema pala talaga. Ito, tama pala itong batang ito. Sino itong batang ito? Nandito na ang ambulansya. Magbigay daan. Bilisan, magbigay daan. Nasa labas na ng panganib ang bata. Susunod, kailangan niya ng operasyon sa ospital. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Car accident. Emergency. Ayusin ang operasyon. Ang kanang dibdib ng pasyente. May metallic crepitus sa ikalimang intercostal space. Kailangan natin ng contrast C-scan at isang cardiac angiography. Saan galing ang batang ito? Maliit na bagay. Huwag mong isipin na dahil tama ka minsan. Kaya mo na kaming paglaruan. Ito ay ospital, hindi amusement park. AS Chen, ano ang ginagawa mo? Alam mo, ang vital signs ng pasyente ngayon ay halos stable na. Dapat pigilan natin lahat ng bleeding points. Imbes na sayangin ng oras sa pag-check niyan. Magtiwala ka sa akin. Kailangan talaga niya ng CT-scan. Dr. Lin, ikaw at ako ang attending physicians. Dr. Lin. Ayusin agad ang T-scan. Malinaw ang mga marka sa baga. Normal ang hugis ng puso. Daniel, bigyang pansin dito, ang gilid ng imahe ng puso, ang refleksyon ng salamin dito.
Sawa ka na ba sa walang kwentang ito? Narinig ni Director Daniel na ikaw ay nagdala ng bata pabalik at hinayaan ng bata na sumali sa operasyon. Galit na galit siya ngayon. Pero kanina lang sa kalsada, tama lahat ang nakuha ni Elena. Ikaw at ako ang mga doktor. Ang kondisyon ng pasyente ngayon ay halos stable. Kailangan lang nilang manatili sa ospital para sa obserbasyon. Gagawin mo ba dahil sa kanyang mga sinabi, magdulot ng pangalawang pinsala sa pasyente? May mga piraso ng salamin sa loob ng ventricle ng pasyente. Isinasara mo ang sugat nang hindi tinatanggal ang mga piraso. Iyon ang tunay na pinsala sa pasyente. Walang kwenta. Ang CT scan ay nagpapakita na normal ang lahat. Paano magkakaproblema ang pasyente? Ay naku, ang pasyente ay may ventricular fibrillation. Bilisan! Dr. Daniel, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Pumirma na ang pamilya ng pasyente sa kasunduan sa paglipat. Darating ang ambulansya sa loob ng 10 minuto. Ililipat, hindi ba may mga piraso ng salamin ang mga ventricle ng pasyente? Hindi ba kailangan nila ng agarang operasyon? Ngayong walang malay si Director Sofia, ang buong Nanshan Hospital. Sino pa ang makakagawa ng ganito kahirap na ventricular surgery? Ikaw ba? O itong maliit na bata? Ikaw ba? O itong maliit na pasaway? Lumipat na ang mga piraso sa puso ng pasyente. Ang paglipat ngayon ay magiging pagpatay. Tama siya, kailangan ng pasyente ng agarang operasyon para tanggalin ang mga piraso. Tanggalin ng mga piraso, madali para sa iyo sabihin. Napakahirap ng operasyong ito. Tinatansya ng medikal na pagsusuri na hindi lalampas sa 8% ang tsansa ng tagumpay. Ang paglipat ngayon ay kahit papaano ay magpapawalang sala sa ating ospital sa responsibilidad. 8. Ang mga piraso sa loob niya ay gumagalaw patungo sa coronary artery. Kung hindi tayo mag-opera agad, malala ang mga kahihinatnan. Maliit na pulubi, hindi ito lugar para maglaro ka. Hindi mo kayang bayaran ang buhay mo kung magdulot ka ng kamatayan ng iba. Dr. Lin, bilisan mo at ayusin ang paglipat. Hindi, 6 na taong gulang pa lang siya. Hindi natin hahayaang ang takot natin sa pananagutan ay maging dahilan para mawala ang pinakamagandang pagkakataon niya para sa paggamot. Ako ang gagawa ng operasyon. Ako ang mananagot. Incision sa ika-4 na intercostal space sa kaliwang sternal border. Mag-ingat na iwasan ang intercostal artery. Scalpel. Sigurado ka bang gagawin mo ang operasyon? Sa harap ng buong ospital, sinusunod ang mga utos ng bata. Hindi mo ba iniisip na ito ay katawa-tawa? Gayunpaman, ang kanyang paunang pagtatasa sa kondisyon ng pasyente ay tumpak. Napakahirap ng operasyong ito. Ang aktibong pagtanggap ng tamang payo. Ang tanging paraan upang madagdagan ang sansa ng tagumpay. Gayunpaman, ang katawa-tawang eksenang ito ay hindi dapat nangyayari ngayon. Mabilis na bumababa ang presyon ng dugo. Lumampas na sa 800 G ang pagdurugo. Sabi ko na nga ba, hindi natin dapat pinaniwalaan ang sinabi ng taong yon, di ba? Tingnan mo ngayon, may iwasan sana ng ospital ang responsibilidad, pero ngayon ay malaki ang problema natin. Tumahimik ka, hindi ito ang oras para umiwas sa responsibilidad. Pigilan ang pagdurugo. Huwag magpanik, napunit ng bubog ang ugat. Gumamit ng vascular clamp para isara ang mediastinal pleura. Wala nang pag-asa, sumuko na. Naniniwala ako sa kanya. Kabalbalan. Talagang katawa-tawa. Isang operasyon kung saan nakataya ang buhay. Maniniwala talaga sa isang batas. Itinuturing ba kayo bilang mga kwalipikadong doktor? Kaya ikaw yung maliit na pulubi na walang pinagmulan. May tao, halika dito. Kunin ang hemostatic forceps. Sundin ang ritmo ko. Huminga paloob. Huminga palabas. Clamp na. Ito ang hemostatic technique ni ETC. Paano mo alam yan? Maghanda para sa autologous blood transfusion. Magbukas ng pangalawang V-line. Sandali lang. Ang rate ng pagkawala ng dugo ay lumalagpas sa rate ng pagpapalit ng likido. Mayroon pa ring bleeding point. Tama ang pagtatasa. Hanapin ang nakatagong bleeding point sa lalong madaling panahon. Isang maliit na pulubi. Paano yun posible? Makipagtulungan ng ganito kahusay kay Daniel. Ako ang pinakamahusay na partner ni Director Lin. Ikaw na maliit na bagay. Siguradong paalisin kita kay Daniel. Endoscope. Tigil, may tumutulong dugo sa likod ng itaas na kanang lobe ng bronchus. Paano mo nalaman? Sukat 8 suture thread. Interrupted sutures. Ngayon. Gunting. Sa wakas, tapos na. Maliit na nilalang, sino ka ba talaga? Ang iyong blunt dissection technique ay eksaktong tulad ng kay ETC.
Sino ka ba talaga? Pagkatapos mamatay bigla, ang paglipat ng kaluluwa ay masyadong katawa-tawa. Kapag ito ay nabunyag, tiyak na ituturing akong isang paksa para sa pag-aaral. Ang bagay na ito, walang sinuman ang maaaring makaalam. Ako. Director. Director, nawala si Elena sa kanyang pamilya. Kaya ko siya dinala sa ospital. Huwag mo siyang tanggihan, okay? Sino ang nagsabing tatanggihan ko siya? Nagtataka lang ako kung bakit siya gumagamit ng mga pamamaraan ng paggamot ni Director Xi. Siya. Maaari bang, ang lalaking ito ay kamag-anak ni Direktor Zai, at may koneksyon? Natutunan ko ito sa Ray. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Bata ka lang, paano mo naman? Matutunan ng ganito kahusay ng mga kasanayan sa operasyon mula sa TV? Dahil, palagi kong nakikita si mahusay na Dr. Xi bilang isang idolo sa tuwing nasa di siya, nanonood ako, kaya natuto ako. Matututo ka ng mga kasanayan sa operasyon sa panonood ng A. Isa ka bang uri ng henyo sa medisina? Anong henyo siya? Dapat pag-isipan ninyong lahat kung paano ipapaliwanag ito sa media. Isang nangungunang ospital na hinahayaang magdikta ang isang bata. Kumalat na ang balita. Ano iyon? Hayaan mong lumapit sila sa akin. Lingwan, alam mong hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi mo ba siya pwedeng ilayo? Miss, bago ka umalis, pwede ko bang makita si Xi? Huwag kang mag-alala. Tinulungan mo lang akong iligtas ang isang tao. Hindi kita tatanggihan. Director, J.S. Chen. Ipapalitan ko muna siya ng damit at magpapahinga muna siya tungkol sa iba pang mga bagay. Maaari nating pag-usapan bukas. Maaari ka nang umalis, mukhang. Kailangan kong humanap ng isa pang pagkakataon para makalapit sa sarili kong katawan. Tara na. Elena, sabi mo isa kang ulila? Paano ka nanonood ng GC? Oops, hindi ako nag-inat noong nagsisinungaling ako. Malalantad na ba ako? Engan, ako. Sandali lang. Ingat. Pigilan ang sasakyan. Miss. Maay, sandali lang po. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Miss, pakiusap, nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po ako. Buntis ang asawa ko at malakas ang pagdurugo. Naipit sa traffic ang ambulansya. Pakidala na lang kami sa ospital. Mabilis, tumayo ka. Doktor ako. Tara na. Ito. Ang amniotic fluid ay may halong mga namuong dugo. Maay mabuhay pa kaya ang taong ito? Noong nakaraang buwan, ang hipag ni Old Zhang ay namatay lang ng ganoon. Daan, bilis. Pakiusap, daan po, daan. Asawa ko. Premature. Masyado ng huli. Ano ang gagawin natin? Dadaan, excuse po. Ano ang sitwasyon? Buntis, premature birth. Malakas na pagdurugo. Doktor, pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas niyo po ang asawa ko. Kailangan niyo pong iligtas ang asawa ko. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas ang asawa ko. Kailangan niyo siyang iligtas. Huwag kang mag-alala. Siguradong ililigtas namin ang asawa mo. Okay. Medyo seryoso ang kondisyon ng buntis. Hindi ang kupang kapaligiran na ito para sa operasyon. Magayos ng transfer agad. Nagdurugo siya sa pagitan ng mga contraction. Hindi ito ordinaryong premature birth. Walang oras para makapunta sa ospital. Ano? May lumang peklat mula sa transverse incision sa bandang ibaba ng tiyan niya. May kasaysayan siya ng operasyon. Ang buntis ay may lumang peklat mula sa pahalang na hiwa sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. May kasaysayan siya ng operasyon sa matris. Oo. Mabilis, bigyan siya ng 10 mg intravenous push ng metaraminol. Ang mga vasopressor ay lalong magpapalala sa pagdurugo. Ano ang balak mong gawin? Hindi ito pagdurugo sa panganganak. Ito ay ise dahil sa pagkaputok ng peklat sa matris. Ang kanyang coagulation function ay bumagsak na. Doktor, nakikiusap ako sa iyo. Pakisagip ang aking asawa. Basta't mailigtas mo ang aking asawa. Magtatrabaho ako ng husto para makaganti sa iyo. Walang oras para makapunta sa ospital. Kontakin ang blood bank. Maagang yese. Kailangan nating magsagawa ng C-section kaagad. Isang C-section ngayon? Sa ganitong sira-sirang kubo. Paano natin isasaalang-alang ang bata? Mapapatay nito ang pasyente. Tama, hindi natin maaaring ipagpaliban ng pagliligtas. Kung hindi may iligtas ang ina o ang sanggol. Hindi ba ito makakapatay sa kanila? Huwag niyong hayaang mag-opera sila. Tigil na kayong lahat sa pagsasalita. Hayaan ninyo silang iligtas siya. Lumabas kayo. Lahat kayo, lumabas. Intravenous injection ng heparin sodium. Una, harangan ang pagkonsumo ng clotting factors. CJ, Sofia, sa ganitong kapaligiran, gusto mo ba talaga siyang mamatay? Alam mo ba ang tungkol sa mga kaso ng medical malpractice? Magkano ang kailangan mong bayaran? Naalala mo ba ang battlefield emergency rescue ni Elena? Mag-opera dito. Ituring itong normal na cesarean section.
Sofia, ikaw. Nailigtas din ang bata. Mas maayos ang kalagayan niya kaysa sa inaakala natin. Ihanda na ang mga tahi. Pagkatapos, ibalik sila sa ospital para sa infection control. CJ, Dr. Sofia, paano ka sumusunod sa utos ng bata? Hindi ba't naglalaro lang kayo? pero palagi kong nararamdaman, hindi siya mukhang bata. May kakaiba sa kanya. Pamilyar ang pakiramdam ko. Anong problema? May amniotic fluid embolism. Ang buntis ay nagka-amniotic fluid embolism. Huwag kayong tumayo lang dyan. Pabilisin ang pag-organisa ng mga kasamahan niya para magbigay ng dugo. Nabubuwang ka na ba? May amniotic fluid embolism siya. Hindi na siya may iligtas. Kailangan natin siyang iligtas. Sa ganitong sitwasyon, may mga kaso na nakaligtas ang mga pasyente. Hindi natin pwedeng basta na lang. Sumuko sa kanya, buhay siya. Huwag kang maging padalos-dalos. Hindi na siya may iligtas. Ako, Oxygen at gamot. Mag-inject ng 1 mililitro ng adrenaline. CJ, huwag kang bibitaw. Nanganak na ang asawa ko. Nanganak na ang asawa ko. Dapat pumunta ka rin. Bilisan mo. Bilisan mo. Umalis ka na. May amniotic fluid embolism ang asawa mo. Pabilisin ang pag-organisa ng mga kasamahan mo para magbigay ng dugo. Kailangan natin ng E at O type na dugo. Bilisan mo. Ano yun? Mamamatay na ang asawa ko. Hindi rin magiging madali para sa inyong lahat. Sinasabi ko sa inyo. Ako. Anong nangyayari sa'yo? Kritikal ang kondisyon ng asawa mo ngayon. Kailangan niya ng paglilipat ng dugo. Hindi lang basta kung sino ang nasa loob, kayo ng iyong asawa at anak, ang blood bank ng ospital, ay matatagalan pa bago dumating. Sa panahong ito, hindi pwedeng huminto ang paglilipat ng dugo. Nandito kami, hindi mamamatay ang asawa mo. Dugo. Paglilipat ng dugo. Mga kapatid. Nakikiusap ako sa inyo. Sino ang may OOA type na dugo? Pakiusap, tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang asawa ko. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Magkakapatid tayong lahat mula sa parehong construction site. Babayaran ko kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Malusog ako. O-type ang dugo ko. A-type ako. O-type din ako. Tara na. Tara na. Tara na. Diyos ko, pakiusap, iligtas niyo ang asawa ko. Kunin niyo na lang ang buhay ko. Joe Janan. Opo, nandito ako. Pansamantala ng ligtas ang asawa mo, pero kailangan pa rin niya ng operasyon sa ospital. Sige. Salamat sa inyo, mga tagapagbigay. Salamat sa inyong lahat. Ang perang ito na lang ang meron ako. Wow, isang magandang doktor at isang 7 taong gulang na batang henyo sa medisina ay matagumpay na nakapagligtas ng kaso sa labas ng pagbara ng amniotic fluid. Huwag mong husgahan ang iba gamit ang sarili mong pamantayan. Noong rescue, mayroon ding lalaking doktor na laging gustong sumuko sa buntis at umiwas sa responsibilidad. Sana lang sa hinaharap, makatagpo ka ng mga doktor na tulad niya. Napakawalang responsibilidad ng lalaking doktor na yon. Hindi siya kasing galing ng isang 7 taong gulang. Wala ba siyang pasyente sa sarili niyang pamilya? Matatanggap ba niya na ang iba? Ang gamutin ang pamilya niya ng ganito? Hindi ako responsable. Hindi ko ba nailigtas ang pasyente? Paano naging ang kredito ng isang cute na bata? Gutom ka na ba? Gusto mo bang ilabas kita para sa merienda sa hating gabi? Pwede ka bang magsuot pa? Lalaki ako. Ilang taon ka na ba talaga? Nahihiya ka pa rin. Tapos, noong operasyon. Bakit hindi ka ganyan nag-aalangan? Dahil emergency iyon. Bilang doktor, sa harap ng buhay at kamatayan, walang pinagkaiba ang kasarian. Kaya pala, pakiramdam ko nitong mga nakaraan ang ulo ko. Ay medyo hindi rin comfortable. Paano kung si If Elena? Tingnan mo rin ako. Tulungan mo akong makita kung may mali sa akin. Ano ang mali? Pakitingnan mo para sa akin. Pakitingnan mo para sa akin. Sinabi ko na sa'yo, ang suot mo ay napakakaunti. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi tama para sa lalaki at babae na magkadikit. Ako. Bababa ako para maglabas ng basura. Ingat ka. Huwag kang magpapadala sa mga human trafficker. Anak. Lolo, hindi ito bote. Sige.
Kung gayon, paano naman ito? Ito ay bote. Ito ay bote. Magaling, Yaya. May boat rin ako dito. Salamat. Lolo. Nakahanap ako ng bote. Kapag nakapag-ipon na tayo ng sapat na pera, mababayaran natin ang pagpapagamot ng mga mata ko. Magaling, Yaya. Heto, Bakit kailangan kong matulog sa isang kwarto kasama ka? isa lang ang kwarto sa bahay. Kung hindi ka matutulog sa tabi ng kama ko, saan ka pa matutulog? Ako. Matutulog na lang ako sa sofa. Pero wala nang kumot. Ingat ka baka magkasakit ka matulog sa sofa. Malikot ka bang matulog? Huwag kang mag-alala. Mahimbing akong matulog. Bilisan mong matulog. Magkukwento ako ng bedtime story. Heto. Ngayon, ikukwento ko sa iyo. Ang kwento ng maliit na halimaw na ito. Ano sa tingin mo? Matulog ka na. Ang lalim ng eyebags mo. Bata ka pa, hindi maganda sa iyo ang magpuyat. Bakit mo ako tinititigan? Wala naman akong ginagawa. Gusto ko sanang matulog. Pero kapag may sinisipa palabas ng kama, ng 3 beses habang mahimbing na natutulog, ang kanyang mga ugat, ay hindi siya hahayaang makapagpahinga. Aksidente lang. Purong aksidente lang. Kapag pagod na pagod ako, medyo wild ang sleeping posture ko. Medyo lang. Hayaan mo na. Tinawagan ko na rin naman ang pulis. Tutulungan kitang kontakin sila ulit para mahanap ang mga magulang mo sa lalong madaling panahon. Tiisin mo na lang muna ng ilang araw. Kailangan din maging adaptable ng mga bata. Naaalala mo ba ang contact information ng mga magulang mo? Ano ang mga pangalan nila? Saan sila galing? Kailan at saan ka nawala? Hindi ko masyadong maalala. Pero alam ko na, minsan dinala ako ng mga magulang ko kay Dr. Xi. Baka magkakilala sila. Pwede mo ba akong dalhin kay Dr. Xi? Joseph, anong nangyayari? Jose, anong nangyayari? Tingnan mo. Nanay, may problema ba sa pagkain? Tulong. Jose, may problema ba? Tingnan mo. Maria. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Inililigtas niya ang bata. Malinaw na nasasakal ang anak ninyo sa kung anuman na humaharang sa daanan ng hangin. Anong klaseng mga magulang ba to? Paano nila hinayaang mabulunan ng anak nila sa harap mismo nila? Gad-ana kaya to? Ang Heimlich maneuver. Sakto lang ang taas at lakas niya. Masyadong malakas ang puwersa ng mga matatanda. Anong ginagawa mo? Paano nagiging ganyan kaignorante ang mga magulang? Hindi nila alam ang Heimlich maneuver. Dapat matutunan iyan ng kahit sinong may anak. Anong klaseng ina siya? Hindi iniisip ang anak niya. Okay na. Maraming salamat. Bata, salamat. Okay na ba siya? Wala lang yun. Pero napansin kong kinukuskus niya ang tiyan niya kanina. Baka may iba pa siyang masakit. Para sigurado, dalhin niyo siya sa ospital namin para ma-check up. Sa ospital namin. Ang ospital namin niya ang galing ng pagkakasabi. Okay lang. Baka may nakain lang siyang hindi maganda. Nitong mga nakaraang araw. Masakit kahit hindi ako kumain ng masama. Ayaw mo lang talagang pumasok sa school. Huwag ka nang gumawa ng dahilan kay mommy. Hindi po. Hay, tama na yan. Hindi naman ganoon karami ang schoolwork. At hindi naman ganoon kalaki ang pressure. Bakit lagi kang ayaw pumasok? Ang batang ito. Aalis na kami ngayon. Bibigyan ka ni mommy ng masahe mamaya. Bumalik tayo kaagad. Malapit na ang klase namin. Mauuna na kami. Salamat. Paalam na. Malapit lang kami nakatira. Hindi rin malayo sa South Mountain Hospital. Kung may mangyari sa kanila, sila na ang pupunta. Hoy, lahat. Kasalukuyan akong nasa ang sikat na South Mountain Hospital. Dr. Sofia, Nakita ko rin ang henyong bata dito noong nakaraan. bakit mo dinala ang maliit na ito? Sa ospital muli, nasasangkot na siya sa napakaraming bagay. Hindi niya kailangang ilagay ang ating ospital sa panganib. Ano ang ibig mong sabihin na dagdagang panganib? Ang dalawang biglaang mga emergency kung hindi dahil kay Elena. Baka hindi natin nailigtas ang mga pasyente. Lalo na siya, isang nawawalang bata. Saan pa siya pupunta? Mukhang nagtatalo sila. Kung gayon, maaari mong tawagan ng pulis. Maaari mo siyang dalhin sa istasyon ng pulis. Doon siya nababagay. Matagal ko na itong nai-report. Ngunit sa ngayon, wala pa talagang balita. Kaya saan mo gusto siyang pumunta sa panahong ito? Patuloy na gumagala? Kaya, ano sa tingin ng lahat, maaari bang ang batang ito manatili sa ospital? Ako. Kung gayon, maaari mo siyang dalhin sa welfare home. Isang welfare home? Seryoso ka ba, Jeff Chen?
Talaga namang mga doktor kayo. Ano, ikaw nga, doktor. Ikaw ay, ang magulang ng batang nasakal noong araw na iyon. Tama. Opo. Ano ang mali? Sabi ng bata, masakit ang tiyan niya. Pero hinala ko, nagkukunwari lang siya. Pero nag-aalala pa rin kami. Kaya dinala pa rin namin siya para sa check-up. Hindi nagkukunwari ang mga bata sa sakit. Gamit ang parehong dahilan magpakailanman. Tingnan na lang natin. Manahimik ka, hindi ito ang lugar mo para magsalita. Tama, tama. Kahit gaano pa siya kagaling, kaya ba niyang ikumpara sa mga doktor na araw-araw nakakakita ng pasyente na mas may karanasan? Nandito pa ang mga magulang ng bata. Halika ka. Mag-routine check-up muna tayo. Titingnan ko ang tiyan ng bata. Kung walang problema, sapat na ang ilang gamot. Sige po, sa tingin ko, walang malaking problema. Nagkaroon ng physical check-up ang bata sa paaralan. Ayos lang. Sige, halika ka. Ang galing na doktor. Karaniwan kapag pumupunta kami sa Children's Hospital, kahit walang mali, nag-o-order lang sila ng maraming tests. Nahihirapan ang bata, at wala silang nakikita. Kapag lumabas na ang bata mamaya, dapat kahit papaano ay magkaroon ng blood count. Okay lang ba yon? Ano ang pinagdududahan mo? Sana nga ay nag-o-overthink lang ako. Ang henyong bata ay may bagong diagnosis. Magiging tama ba sila sa pagkakataong ito? Maghintay at tingnan natin. Pusta ko, 5 piso. Pusta ko, tama ang 7 taong gulang na bata. Maubusan ka ng pera sa paghihintay. Suriin ang dimer sa sample ng dugo na ito, at suriin para sa lactate at amylase. Talaga bang naniniwala ka sa sinasabi ng batang iyon? Ang mga magulang ay nandito na. Mahirap na nga silang kumbinsihin. Ang paggawa nito ay magpapadama sa atin ng kapanatagan. Sa tingin ko, nabaliw ka na. Umalis na sila. Lahat ng tatlong halaga ay nasa normal na saklaw. Anong pinagkakaguluhan ninyo? Lahat ng halaga ay nasa normal na saklaw. Hindi yan tama. Ang mga antas ng lactate at amylase ay bahagyang mataas. Napakabata pa niya. Ang mga antas ay dapat mas mababa. Nasaan sila? Umalis na sila. Tawagin mo sila pabalik agad. O kaya, ang bata ay maaaring nasa panganib na nakamamatay. Ano ba talaga ang pinaghihinalaan mo? Pinaghihinalaan ko na mayroon siyang intestinal marotation na humahantong sa intestinal volvulus. Ito ay isang uri ng mahirap matukoy na kondisyong genetic. Hoy, hintayin mo ako. Ito po ay ospital, bata, hindi palaruan. Hindi ko po kayo bibigyan ng pagkakataon na sirain ang reputasyon ng ospital na ito. Suportahan si Dr. Chen sa pagpapaalis sa bata sa ospital. Mas gugustuhin mong maniwala sa bata kaysa sa kasamahan mo ng maraming taon. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Buong internet na ang umaatake sa atin ngayon. Tinatawag akong mayabang at matigas ang ulo. Matigas na sinusunod ang sarili kong paraan. Sinasabing ang talento mo ay tsamba lang ng baguhan. Masyadong mayabang para sa edad mo. Lahat sinasabi. Kung magkamali tayo ng diagnosis sa pagkakataong ito, kahit 100,000 tao ang pipirma ng petisyon para paalisin tayo sa syudad na ito. Ano ang orihinal mong intensyon sa pagiging doktor? Ang tatay ko ay doktor din. Noong una, naging doktor ako para sundan ang kanyang yapak. Ngunit habang mas marami akong nakikilalang pasyente, napagtanto kong tunay kong umaasa na sila ay gagaling sa ilalim ng aking pangangalaga. Umaasa akong ang kanilang balisang mga mukha ay magiging mga ngiti. Tama. Ano? Bilang doktor, ang mga pasyente mo lang ang iyong inaalala. Hindi ang iba. Dahil pinagkakatiwalaan mo ang aking desisyon, huwag kang mag-iwan ng anumang pagsisisi. Bawat buhay na nailigtas ay nailigtas. Wala itong kinalaman sa 10 o 1,000,000 tao. Sige na. Hindi ko inaasahan na ang layunin niya sa pagiging doktor ay mas dalisay pa kaysa sa akin. Hello. Bakit ikaw na naman? Ang kulit mo. Pinagawa mo ang anak ko. Magbigay ng dugo ng walang kabuluhan. Ma'am, hindi naman nasayang ang pagkuha ng dugo. Ngayon kailangan mong dalhin ang bata at sumama sa amin. Kung hindi, maaari siyang mapahamak. Pa, anong kalokohan yan? Huwag mong isumpa ang anak ko. Umalis na kayo ngayon, o tatawag ako sa pulis. Pakiusap, pakinggan niyo ako. 70% sigurado siya. Hayaan niyo lang kaming pumasok para makita ang bata. Anong ginagawa mo? Jose, anong nangyayari? Jose, gumising ka. Tignan mo, anong nangyayari kay Jose? Jose, anong nangyayari sa'yo, Jose? Bilisan mo, sumama ka sa amin. CJ. Tara na, tara na. Jose. Jose. Kasalanan ko lahat bilang ina dahil sa kapabayaan ko. Magiging okay lang yan. Walang dapat mangyari sa kanya. Magiging okay lang yan. Hindi stable ang pulso niya ngayon. Una, mag-ultrasound para malaman ang lokasyon ng pagkakabuhol. Pumunta ka sa operating room, ako naman sa observation room. Tulad ng dati, huwag kang masyadong kabahan. Kayo na muna ang magbayad ng bayarin. Sige, pupunta na kami magbayad. Okay lang yan, tara na. Anong nangyayari? Ang ganda ng plot twist. Talagang may problema ang bata. Baka tsamba lang. Swerte lang ang batang yan. Hoy,
Hindi ba nag-post ka ng comment na umalis na sila sa South Mountain? Ang bilis ng pagbabago ng pananaw. Suriin ang ultrasound image. Nakaipit ba ang maliit na bituka sa superior mesenteric artery na nagiging sanhi ng intestinal necrosis? Bahagi ng bituka ay necrotic. Surgical forceps. Dahan-dahang idiin ang bituka pakaliwa. Unti-unting ibinabalik sa tamang posisyon. Obserbahan ang kulay ng natitirang mga bituka, peristalsis at ang pagtibok ng maliliit na ugat sa laman. Upang matukoy kung mayroong necrosis sa ibang bahagi. Ang ibang mga bituka ay normal. Ang pagtibok ng ugat ay normal din. Pagkatapos ng detorsion at pagbabalik sa posisyon, tahiin ang bituka sa gilid ng dingding ng tiyan upang maiwasan ang pag-ulit. Tahiin. Nako. Ano ang gagawin ko? Doktor, Ang operasyon ay naging matagumpay. Okay na siya. Salamat, 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 doktor. salamat. Huwag niyo pong gawin iyan. Hindi ba natin siya nailigtas? Huwag kayong mag-alala. Kayo pong dalawa, bumalik sa ward at hintayin siya. Basta't magaling ang kanyang paggaling, ang bata ay magiging maayos. Salamat, salamat. CJ, tara na, tara na. Dr. Elena. Sino ba talaga siya? Ang antas ng diagnosis na ito. Si Dr. Elena lang ang makakagawa. Elena, Sofia. Si Elena at si Director Elena. Talaga bang magkamag-anak? Posible kayang. Dr. Elena. Nasaan si Dr. Elena? Maaari mo ba akong dalhin sa kanya? CJ, dadalhin kita sa kanya. Diyos ko, nandito mismo ang mga magulang ng bata. Salamat sa henyong bata at kay Dr. Daniel. Tama na naman ang kanyang hula. Parang si Dr. Elena lang talaga. Salamat din kay Dr. Daniel sa paggamit ng talento. Sa matatag na pagpili sa kanya, sila talaga ang pinakamagaling na magkapareha. At nariyan si Dr. Chen, na hindi gumagamit ng utak. Halos nagkamali siya ng malaki. Isang doktor na ganyan ay may malalang etika sa medisina. Para protektahan ang sarili, gagawin niya ang lahat. Hindi natin siya pwedeng hayaang gamutin tayo ulit. Paalisin si Dr. Chen sa ospital na ito. Bakit ang focus ng lahat ay nasa akin? Ano ang alam ninyo? Ano? Gusto mong makita ni Elena si Dr. Xi? Walang malay si Dr. Xi ngayon. Ano pa ang silbi? Din, ang kanyang mga kakayahan, hindi na natin kailangang pagdudahan, di ba? Hayaan mong makita niya si Dr. Xi. Baka may iba pa siyang mapansin. Walang mawawala kung susubukan. CJ, aayusin ko ito ngayong gabi. Pwede mo siyang dalhin bukas. Hindi ba sabi mo, wala nang dagdag na kumot sa bahay? Hindi ba sabi mo, hindi ka mapakali kapag natutulog? Naawa sa'yo ang ate mo. Kaya binilhan kita ng isa pa. Salamat. Anong problema? May iba pa ba? Sabihin mo na. Mayroon bang tinatago sa akin? Nalaman niya kung sino ako. Ano naman ang maitatago ko sa'yo? So, ano ba talaga ang relasyon mo kay Miguel? Anong relasyon pa ang magkakaroon ko sa kanya? Hinahangaan ko lang talaga siya. Haha. Anak ka ba niya sa labas? Ha? Ano nung pinagsasabi mo? Paano naman ako magiging anak niya sa labas? Wala nga akong girlfriend, lalo na't maging anak sa labas. Ang laki talaga ng imahinasyon ng lalaking to. Oras na para matulog. Ano ang silbi ng mahusay na kakayahan sa medisina kung hindi man lang siya makabangon at gumaling? Pero nakapagpagaling na siya ng napakaraming tao, nakapagsagawa ng maraming world-class, masalimuot na operasyon. Siya ang ating role model. Hindi lang siya nagliligtas ng buhay, nagliligtas siya ng mga puso. Nagliligtas ng mga puso. Habang mas maraming kamatayan ang nararanasan ng mga doktor, mas nagdududa sila sa kanilang sarili kung kaya ba nilang tunay na makapagligtas ng tao. Sa tuwing nagkakaroon ako ng ganitong mga iniisip, naiisip ko siya kung paano siya matibay na naniwala na kaya niya itong gawin. Sa pamamagitan ng mga operasyong ito.
Tila naiintindihan ko na. Naintindihan ng ano? Hanggat gusto ng pasyente na mabuhay, maniniwala sila sa iyo. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili. Ay maximize ang posibilidad ng individual na kaligtasan. Tanging ang pasyente at ako lang ang kailangang magbigay ng lahat. Naintindihan ko rin. Naintindihan ang ano? Ang pagiging doktor ay hindi tungkol sa pagliligtas sa iyong sarili. Ang pagliligtas sa iba ay pagliligtas din sa iyong sarili. Maria. Sinasabi mo. Babalik pa ba si Dr. Jose? Bakit ako napunta sa koma? Bakit nag-transmigrate ang kaluluwa ko sa katawan ng bata? Ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw na bata ka, bakit mo laging sinisira ang mga plano ko? Bakit mo laging inaagaw ang atensyon ko? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nag-aral ako ng mabuti mahigit 1 dekada. Nagsisikap araw-araw, naglalakad sa manipis na yelo, lahat para sa pagtiyak ng magandang kinabukasan at paggamot sa aking ama. Ano ang problema sa iyong ama? May sakit siya. Ang aking ama ay may Alzheimer's disease. Halos nakalimutan na niya ako ng lubusan. Orihinal, nung naging direktor ako, magkakaroon sana ako ng kakayahan at pera para gamutin siya. Bakit mo, iginiit na maging sentro ng atensyon? Sinira ang mga plano natin. Bakit dala ang panganib? Sa ating lahat? Bitawan mo muna. Kung hindi, ako ang magiging pinakamalaking panganib na magpapadala sa iyo sa kulungan. Ang Alzheimer's disease ay mahirap nang gamutin, pero hindi ito impossible. Huwag mo akong lokohin. Sinira mo ako. At hindi kita basta-basta papayagan. Kung papatayin kita. At maayos ko ang lahat, walang makakaalam. Isa ka lang, isang maliit na pulubi na walang pinagmulan. Matagal na. At iniisip mo pa rin na peke ang aking galing sa medisina. Tinatawag mo ang sarili mong doktor. Talagang hindi ka bagay dyan. Kaya ano kung totoo, ang Alzheimer's ay hindi na mababawi. Maaari lang akong umasa sa pera at mga mapagkukunan para pabagalin ang paglala nito. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay sinira mo. Ikaw. Kahit hindi ka maniwala na kaya kong gamutin ang sakit ng iyong ama. Dapat kahit papaano ay bigyan mo si Divine Dr. Elena ng pagkakataon na magising. Tingnan natin kung magagawa niya. Tama? Ano ang ibig mong sabihin dyan? May natuklasan akong kahina-hinala tungkol sa koma ni Divine Dr. Elena. Sumang-ayon ang direktor na suriin ko siya. Papunta na ako ngayon. Sigurado ka bang ayaw mong bigyan ng iyong ama ng pagkakataon na gumaling? Mas mabuti pang nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi, ang iyong kapalaran ay mas malala pa. Halika na, tatay, handa na ang hapunan. Oh, tatay, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Maria mula sa paaralan. Sinabi sa akin ng guro na nakuha na naman niya ang unang pwesto. Sobrang saya ko. Hoy, tatay, pakinggan mo ako. Ang alaala ng kanyang ama ay malamang bumalik sa kanyang kabataan noong nasa 20s siya. Lolo, uwi na ako. Gutom ka na ba? Magluluto ako para sa'yo. Magluto? Ha? Oo naman. Hoy. Sino ka? Ako si Maria, ang anak mo. Maria. Anak ko? Ang anak ko rin ay si Maria. Ang galing naman, bata. Ang anak ko rin ay si Maria. Hindi, Lolo. Ako si Maria. Ako ang anak mo. Hindi mo ba ako kilala? Tingnan mo akong mabuti. Maria. Anak ko. Lolo, handa na ang hapunan. Gumawa ako ng lugaw para sa'yo. Tikman mo. Masarap ba? Masarap. Anak ko, ang galing magluto. Mabuti. Kain pa tayo. Oh. Lolo, magpahinga ka muna sandali. Babayaran ko lang ang kuryente. Babalik din ako agad. Sige. Lolo, umuwi na ako. Binilhan kita ng paborito mong cookies. Hoy, binata. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Lolo, si Maria to.
Hindi mo ba ako maalala? Maria. Lolo. Kung gayon, paano natin ito dapat tratuhin? Hoy, tatay, makinig ka sa akin. Huwag mo akong hilahin. Nangako ako kay Maria na sasanduan ko siya ng maaga ngayon. Tatay, pagkatapos nating kumain, sasama ako sa'yo. Okay, sige. Nangako ka, nasasama ka sa akin para sunduin si Maria. Huwag mo akong lokohin. Talaga, bakit naman kita lolokohin? Maria, pupuntahan ka ni tatay. Ngayon, lalabas tayo para kumain. Hintayin mo si tatay. Maria. Nitong mga nakaraang taon, pinanood ko siyang. Unti-unting nakalimutan ako, ngunit wala akong magawa. Sa wakas, may pagkakataon ako. At makakakuha pa ako ng mas maraming resources para iligtas siya. Mingyu, ang Alzheimer's disease, ang sakit na ito, ay kinikilalang incurable sa buong mundo. Hindi mo kasalanan. Nandito kami ngayon, para tulungan ka rin. Mag-isip tayo ng solusyon ng magkasama. Nag-aral ako ng medisina. Nilaktawan ng mga baitang, nagsumikap sa nonshen, nagsusumikap na umangat, lahat para iligtas siya. Ngunit ngayon, gusto ng buong internet na paalisin ako sa nonshen. Hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ko. Dahil, ganito na kalala ang kondisyon, bakit hindi subukan ang hindi konbensyonal na therapy? Hindi konbensyonal na therapy. Elena, sa totoo lang, wala ka ring kumpiyansa na magagamot mo ang Alzheimer's, di ba? Ang sitwasyon ng ama ni Jose ay Alzheimer's lang, mga sintomas sa maagang yugto, may tsansa pa itong gumaling. Pero, tsansa lang naman yan, di ba? At kung hindi ito magagamot, hindi ba magiging dahilan para si Dr. Jose makakita ng pag-asa tapos madismaya? Ang kasalukuyang kondisyon ni Dr. Jose ay hindi rin maganda. Kaya, sana ay kayo na ang manguna para sa ama ni Jose sa isang pinagsamang konsultasyon, anuman ang mangyari. Mas mabuti pa rin kaysa panoorin lang na lumala ang kondisyon, di ba? Ang sitwasyong ito. Naisip ko na, ang problema lang ay kung lahat ay manonood ng isang bata na kumukonsulta ay medyo masyadong. Dean, bagaman bata pa siya, matapos makipag-ugnayan sa kanya ng ilang beses, mayroon siyang pambihirang talento sa mga kasanayang medikal, higit pa sa ilan ng mga doktor na matagal nang nagsasanay. Sige na nga, gawin na natin ang sinabi mo. CJ, sa pagkakataong ito, personal tayong magla-livestream para maintindihan ng mga manonood ang buong kwento. Naniniwala akong ang mga manonood ay maunawaan ang sitwasyon ni Dr. Jose. Mabuti kung gayon kayo ay maghanda na. Elena, Elena, maaari nang magsimula. CJ. Una, pakibigyan ng maikling introduksyon ang kondisyon ng pasyente. CJ. Pasyenteng si Lolo Jose, lalaki, edad 67, pasyente sa maagang yugto ng Alzheimer's. Ang mga kasalukuyang sintomas ay kasama ang pagkawala ng alaala, paminsan-minsang pagkalimot, at mas madalas na itong nangyayari. Lahat, ang layunin ng konsultasyong ito ay gamutin ang Alzheimer's. Tama ba ang narinig ko? Gusto niyang gamutin ang demensya. Ito ay hindi na maibabalik na pinsala sa tisyo ng utak. Kahit si Dr. Elena, ang doktor na milagro, ay hindi ito magagamot. Sa tingin ko rin ay medyo malayo. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay mabibigo tayo. Dr. Chen, maaari mo bang sabihin sa akin ng maikli ang tungkol sa partikular na sitwasyon ng iyong pamilya? Ito, ano ang kinalaman nito sa aming plano ng paggamot? Siyempre, may kinalaman ito. Sige. Mga kasamahan, magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Chen Minggyo. Ako ay isang bata na lumaki sa kabundukan. Noong 6 na taong gulang ako. Pumanaw ang aking ina dahil sa sakit. Ang aking ama ang nag-iisang, nagpalaki sa akin. Ang pinakamalaking hiling niya ay ang umalis ako sa kabundukan. Pagkatapos ng pagtatapos, naging doktor ako ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang sakit ng aking ama ay lalong lumala. Kaya pala itong si Dr. Chen, ay may pasyenteng may Alzheimer's din sa bahay. Talagang hindi madali, pero sa kabuuan, nag-ambag din siya. Mayroon akong medyo hindi pa hinog na ideya. Hanggat may kahit kaunting pag-asa, maaari nating subukan. Elena, ang bilis mo namang magkaroon ng plano. Ano iyon? Kailangan nating magtanghal ng isang dula. Isang dula na sa isip ng matanda ay patuloy na inuulit at patuloy niyang nakakalimutan. Ayan na, ang eksklusibong plano ng paggamot ng henyong kabataan. Talagang nakita ko na ang lahat. Magtatanghal ng dula? Kailangan kita, hanapin mo ako, isang binatang mga 18 at backpack ng bata. Mas maganda kung may pulang scarf. CJ, hahanapin ko na sila ngayon.
Baka, pwede pa itong gumana. Ikaw ay isang estudyante sa universidad na kakapasok lang sa medical school. Magaling ang mga grado mo, CJ. Ang backpack at pulang scarf. Elena, ano ba talaga ang ginagawa mo? Mula ngayon, pakitawag sa akin na Chen Minyo. Ano? Narinig ko ang ilang doktor na bumubulong kanina na kahit ang alamat na si Dr. Xi ay hindi naglalakas loob na sabihing magagamot ang Alzheimer's. Ikaw, ano ang pamamaraang ito? Paano ba talaga tayo gagawa? Gusto kong muling buuin ang mga alaala. Pagpasok ko, pakitahimik lang, huwag mong hayaang marinig ng pasyente ang anumang ingay mula sa labas. Magtiwala kay Elena, magtatagumpay siya. Sige. Baliw na ba siya? Sino pa ang sang-ayon sa akin na naniwala sa henyong bata mula umpisa hanggang dulo? Tay, si Maria to. Galing ako sa eskwela. Bumalik na ang anak ko. Gutom ka na ba? Tay, hindi pa po. May maganda akong balita para sa'yo. Nakakuha na naman ako ng perfect score. At sa naipon kong allowance, binilhan kita ng sapatos. Tay, may sapatos ka na. Simula ngayon, mag-ipon ka para sa sarili mo. Mabuting anak ko. Mabait din sa akin ang tatay ko nung maliit pa ako. Pero pasaway ako. Araw-araw iniisip ko kung paano makipagtalo sa tatay ko. Anak, saan ka pupunta? Kailangan kong mag-aral ng mabuti. Gusto kong makapasok sa kolehiyo. Makapasok sa kolehiyo. Tay, tingnan mo. Ito ang acceptance letter ko. Nakapasok ako sa kolehiyo. Nakapasok sa kolehiyo ang anak ko, ang pamilyang Lee. Sa wakas ay may college student na. Opo, Tay. Kapag nagtapos ako at kumita, sisiguraduhin kong maganda ang buhay mo. Ah, mabuti. Ang iyong matandang ama ay naghihintay na lang na mag-enjoy sa buhay. Air Chen, ikaw na. Tatay. Si Maria ito. Nakauwi na ako. Maria. Tatay. Nakahanap na ako ng trabaho. Isa na akong doktor na nagal iligtas ng buhay. Ang anak ko, may trabaho na. Upo. Hindi mo ba sinabi na gusto mong umalis ako sa bundok? Ginawa ko. Medyo namimiss ko tuloy ang tatay ko. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na ang pinagmulan ni Marco ay napakahirap pero napakabait niya. Ikaw, si Maria ka ba? Tatay, naaalala mo ako? Ako to. Tatay, nakakuha ko ng 100. Nakapasok ako sa kolehiyo. Tatay, tingnan mo. Maria, ang laki mo na. Pati puti na ang buhok mo. Sa lahat ng taon na ito, siguradong nahirapan ka. Hindi naman mahirap. Tatay. Hindi naman, Maria, isang 7 taong gulang na henyo ang lumikha ng himala sa medisina. Para ang mga nawawalang alaala ay bumalik sa isip, lahat ng kasali ay dapat bigyan ng kredito. Minyu, Dr. Elena, bigla ang atake sa puso. Nasa liig na ngayon, walang malay. Kailangan mong magsikap, basta walang maging problema. Ang pagpili ng direktor ngayong taon ay sayo na. Dean, huwag po kayong mag-alala, hindi ko kayo bibiguin. Basta't maayos ang transisyon natin ngayong taon, maaari akong maging direktor at gamutin ang sakit ng aking ama. Magkakaroon na ng pag-asa. Umalis kayo dyan. Emergency car accident to. Anong kailangan ng bata dito? Hindi ako ang responsable. Hindi ba ako ang nagligtas ng tao? Paano naging isang batang pasaway ang kredito? Dr. Daniel, sabihin mo sa akin, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Malinaw na nung nagsisimula pa lang ako, inilarawan din ako ng iba, bilang isang mabuting doktor na nagmamalasakit sa iba. Ang mga kamay kong ito, ay nakapagligtas din ng maraming tao, ngunit sa huli, si Elena pa rin ang palagi kong tina-target. Nailigtas niya ang aking ama. Talaga namang basura ako.
Talagang masama akong tao. Jose, malaki na ang improvement ng online sentiment. Ang emosyon ng tao ay madaling maimpluwensyahan at magabayan. Huwag mo masyadong dibdibin. Hindi nila kasalanan. Ako, nawala na ang orihinal kong intensyon na maging doktor. Sa tingin ko, hindi na ako bagay sa propesyon na ito. Maria, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kahit hindi kasing galing ng kay Elena ang galing mo sa medisina, halata naman ang kakayahan mo. Sa lahat. Dr. Elena. May tanong ako sa'yo, naniniwala ako, na pareho ka rin ng duda. Anong tanong? Elena, sino ba talaga siya? Hindi ko rin alam, pero palagi akong may pakiramdam na may koneksyon si Elena kay Director Xi. Simula noong nakoma si Director Zai, akala ko walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa tatay ko. Pero lahat ng ginawa ni Elena ay nagpabago sa lahat ng pagkakaintindi ko. Kaya, naisip mo na ba ang isang posibilidad? Anong posibilidad, Elena? Ay si Director Zai. Ganito rin ang nararamdaman mo. Talaga bang wala kang makita? Bago nito, halos mga anino lang ang nakikita ko. Pero nitong nakaraang taon, wala na talaga akong makita. Nagpatingin ka na ba sa doktor dati? Alam mo ba kung ano ang sanhi ng iyong pagkabulag? Bago nito, may doktor na nagngangalang Jose dito sa ospital na ito. Isang mabait na doktor ang nag-examine sa akin. Sabi niya, pwede akong gumaling pagkatapos ng operasyon. Pero, saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang doktor na si Jose, Jose Maria. Oo, mukhang ganoon nga. Iyon ang pangalan. Mabait si Tito Ben. Madalas siyang nagbibigay sa amin ng malinis na bote. Pero hindi na namin siya nakita pagkatapos. Maya-maya, si Dr. Reyes. Masyado siyang abala. Ayokong istorbohin siya. Kumusta ang mga mata mo? Hay. Hayaan na lang natin sa tadhana. Ano? Gusto mong si Eve Reyes ang mag-opera sa matandang iyon? Bakit? Hindi ba sabi mo, gusto na niyang tumigil sa propesyon? Sayang naman, hindi naman siya masamang tao sa puso. Magaling din naman ang kanyang mga kakayahan. Pero hindi maganda ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Para siya ang manguna sa ganito kahirap na operasyon. Natatakot akong tatanggi siya. Siguro, hindi talaga niya gustong iwan ang trabahong ito. Nagkaroon lang siya ng pansamantalang pagsubok. Ang relasyon ng doktor at pasyente ay likas na delikado. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring lumaki at punahin. Kung mas mainat siya, mas nagmamalasakit siya sa mga bagay na ito. Ang dahilan ng kanyang pag-iingat ay halos nalutas na. Kaya, wala na siyang dahilan para maging marupok. Iyan ang ibig mong sabihin, tama? Ngayon na ang panahon para tulungan siyang mabawi ang kanyang kumpiyansa at mahanap ang kanyang orihinal na layunin. Hayaan ang kanyang unang habag na tulungan siya. Hindi ba panalo-panalo iyon? Eve Reyes. Ano ang ibig niyong sabihin? Hindi ba kayo alis? Linisin niyo ang kalat na iniwan niyo bago kayo umalis. Sigurado ka na ako ang maging lead surgeon? Hindi ako sigurado na magagawa ko ito. Para sa iyo, ang vitrectomy ay hindi mahirap. Magtiwala ka sa iyong sarili. Sa pagkakataong ito, ang direktor ay gumawa ng eksepsyon at hinayaan akong tulungan ka. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Sasabihin ko sa iyo pagkatapos ng operasyon. Pumasok ka na. Incision 4 null sa likod ng limbus. Gumawa ng micro-incision gamit ang Essir blade. Ipasok ang infusion needle. Wow, si Dr. Reyes ang lead surgeon ngayon. Nandito na rin ang henyo. Ang henyo ay tumutulong lang. Nakaka-excite. Narinig ko ang pasyente ay ang matandang pulubi. May ganitong side din pala si Dr. Reyes. Lagi namang tumutulong si Dr. Reyes. Mukhang mabuti rin siyang doktor. Ano na kaya ang iniisip ng mga dati siyang kinukutya? May damage sa lente ang pasyente. Okay lang, huwag magpanik. Gawin ang phacoemulsification ng sabay. Tapos na. Viscoelastic. Alisin ang may sakit na vitreous. Tagumpay. Gawin ang fluid air exchange para muling ikabit ang retina. Balatan ang neovascular membrane. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang parasite mula sa kanyang fundes din. Patatagin ang intraocular pressure. Lagyan ng gas.
Lolo. Sir, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Malinaw po ba ang inyong nakikita? Oo. Malinaw na ako ngayon. Sige na, nakikita ka na ni Lolo. Lolo. Lolo, nakikita mo ba ako? Nakikita kita. Salamat. Salamat sa inyong lahat, sir. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Salamat sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataon. Naoprahan kayo. Dr. Chen, aalis ka pa rin ba? Hoy, boss, anong tinitingnan mo? May trabaho ba tayo? Kung wala na tayong makukuhang trabaho, magugutom tayong tatlo hanggang mamatay. Oh, hindi ba tayo naghahanap ng trabaho ngayon? Boss, nagla-livestream ng operasyon ang ospital na ito. Ano nang nakaka-interest dyan? Wala kang alam, itong 7 taong gulang na bata, talagang sikat sa Nanshan Hospital. Pero wala naman siyang lisensya sa medisina, sa totoo lang. Yehey, palaging gumagawa ng eksepsyon ang ospital para sa kanya, na hindi magandang senyales. Oh, tama ka, boss. Walang lisensya sa medisina ang batang ito. Pwede ba tayong gumawa ng gulo? Oh, Naiintindihan ko, pwede na lang nating sabihin na sinira siya ng bata. Kailangan natin siyang hanapin. hoy. May sense ka rin pala. Sige, maghanda ka na. Sa pagkakataong ito, malaki ang kikitain natin. Tara na. Tara na. Nako, kailangan kong magmadali sa ospital para sabihin sa mga benefactor ko. Lahat, halina tingnan nyo, Nanshan Hospital ay lihim na nagpahintulot sa isang 7 taong gulang na bata. Nagamutin ang mga pasyente. Sinira niya ang pinsan ko. Anong nangyayari? Hindi ba siya isang child prodigy? Paano niya sinira ang pasyente? Maaga akong natapos sa trabaho ngayon. Pupunta sa flower shop para bumili ng bouquet. Siya yan. Lahat, tingnan nyo ng mabuti. Siya itong halimaw, na siyang sumira sa kapatid ko. Ano nung pinagsasabi mo? Nag-opera ka sa akin, at ngayon ang binti ko, hindi makatayo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi kailanman nag-opera si Elena. Paano siya makakapag-opera sa iyo? Ang ospital nyo ay pugad ng magnanakaw. Nasa NIA pa siya, at sinasabi mong hindi siya nag-opera. Ikaw ang siyang. Some sa kapatid ko ng ganito. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Mukhang siya nga yan. Ang medical prodigy, na sikat sa live streams. Hoy, anong live stream? Peking lahat yan. Hindi mo ba nakita? Dumating na sila sa pintuan mo. Mga kasinungalingan lahat ang nasa online. Paano ko naman, paglalaruan ng sarili kong kinabukasan, ay ang binti ko, hindi ako makatayo. Iyak. Iyak ka ng malakas. Bakit puro kulog at walang ulan? Dahil sinasabi mong, sinira ko ang binti mo, itinatanong ko sa'yo, ang iyong unang pagpasok, diagnosis at medical records. Kumusta ang mga examination report? Anong araw ako nag-opera sa'yo? Okay lang kung hindi mo masabi. Pumunta sa service desk at ibigay ang iyong e-number. Dito mismo sa harap ng lahat. Susuriin natin agad. Hoy, hindi ka naman siguro, Miley, di ba? Magsalita ka. Bakit hindi ka na nagsasalita? Tama, hindi nila maalala kahit ang araw ng sarili nilang operasyon. Imposible yan. Pakinggan mo. Bawat ospital ay may kumpletong sistema ng pag-file. Ang impormasyon ng bawat pasyente ay masusin na itala sa file. Kung hindi mo maipaliwanag ito ng malinaw ngayon, ito ay kaguluhan. Hahabulin namin ang mga kasong kriminal laban sa iyo. Sa tingin ko, ginagamit mo lang si Elena bilang dahilan para pigaan ang ospital. Tama na yan. Narito kami ngayon para humingi ng hustisya. Kung hindi kayo magbabayad, babayaran nyo ito ng buhay nyo. Kung ang aksidente ay dulot ng aming ospital, tiyak nakikilalanin namin ang buong responsibilidad. Ngunit kung sinusubukan nyo lang kaming pigaan, tiyak din namin pananagutin kayo. Kung totoo ang ebidensya, maaari kayong makulong. Boss, hindi ka ba magsasalita? Akala mo ba makakakuha kayo ng pera sa pagpapanggap? Hindi naman tayo makukulong. Nandito lang sila para guluhin ang lugar. Tingnan mo, nakatayo na sila. Manahimik ka, walang kwenta. Ibubunyag ka nila pagkatapos kanilang lokohin. Wala kang nagagawang tama. Masasama ang mga taong ito. Hindi ba halata na paninirang puri lang ang ginagawa nila? Talagang kasuklam-suklam. Eksakto. Security, security. Tagapagbigay pabor. Tagapagbigay pabor. Dati, narinig ko silang nagpaplano na gumawa ng gulo sa ospital para pigaan kayo ng pera. Dito lang sila para lokohin kayo. Paalisin sila dito. Huwag na kayong lumapit. Gusto ko lang naman humingi ng pera. Bakit nyo ako tinatarget ng ganito? Lahat, lumayo kayo. Ito ay ospital. Kayo lahat, huwag, huwag. Anna, Dr. Miguel. Anna, Anna, Dr. Miguel. Dr. Santos. Daniel, Daniel. Bilisan nyo, hawakan nyo siya.
Dr. Santos, Dr. Santos. Ano na ang gagawin natin? Pigilan ang pagdurugo, ayusin ang operasyon. Ikaw ang mag-opera. Si Daniel ang magiging assistant. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Maraming doktor dito, hindi na kailangan magtiwala sa isang 7 taong gulang pa lang na hanggang ngayon ay hindi pa nahahawakan ng scalpel. Handa akong harapin ang lahat ng kahihinatnan. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Maaari pa ba akong maging doktor? Nasa iyo na ang lahat. CJ, pupunta ako para makipag-usap. Ako na ang mag-opera. Ang emergency consultation na ito ay para sa doktor ng ating ospital na sugatan ng puso ni Ea Santos at hawak ito. Elena, magsimula na tayo agad. Hindi maganda ang sitwasyon. Malubha ang sugat ni Ea Santos. Nang umatake ang salarin, tinusok ng dagger ang dibdib ni Ea Santos. Ayon sa resulta ng pagsusuri, ang dagger ay malapit sa puso. Nasa 0.1 sentimetro na lang ang layo. Ibig mong sabihin, kung ang punya ng salarin ay lumihis lang ng kaunti, namatay na sana si Ea Santos sa mismong lugar. Tama. Diyos ko. Ito. Lahat. Patawarin niyo ang aking pagiging prangka. Ang heart suturing surgery, kaunti lang sa bansa ang makakagawa nito. Bagaman mataas ang ranggo ng ating ospital. Pero, maliban sa walang malay na miracle doctor na si Elena, na baka makagawa nito, sinuman pa, walang silbi, ang maging lead surgeon. Kaya kong subukan. Kaya kong subukan. Kabalbalan. Iyan ay cardiac surgery. Kahit maliit na pagkakamali, ay maaaring humantong sa kapahamakan. Kahit maliit na paglihis ay maaaring magdulot ng kamatayan ni Ace Chen. Eksakto. Ang mga ugat ay manipis na parang papel. Ang pagsasagawa ng operasyon ay parang paglalakad sa sapot ng gagamba. Hinihila ang sinulid. Kahit na perpektong matahi ang operasyon. Ngunit kung hindi ito ganap na gagaling, maaari pa rin itong humantong sa mga komplikasyon. Sa tingin nyo ba, si Is Chen ay hindi na maililigtas at mas mabuting putulin na lang ang ating mga pagkalugi. Gagaling siya at ililipat sa ibang departamento. Maaaring iyon na nga ang huling resulta. Hindi kailangang matapos ang kanyang karera. Tama, hindi ito pwedeng matapos. Nagsikap tayo ng husto para matulungan si Is Chen na muling matuklasan ang kanyang hilig. May potential siya, bukod kay Itexi, ang siruhano na may pinakamatatag na kamay. Lahat, nakahiga siya sa operating room ngayon. Bilang mga kasamahan, hindi ba kayo naiisip na sayang? Susuko na lang ba kayo ng hindi man lang sinusubukan? Kung gayon, sino ang magsasagawa ng operasyon? Sino ang may kakayahang iligtas si Dr. Chen? Ako ang gagawa. Si Air Chen ay mayroon ng pinirmahang waiver para sa anumang emergency. Hindi kasali ang Nanshan. Kusang loob siyang naging eksperimento ko. Elena, bagaman may talento ka, ngunit hindi ka pa nga nakahawak ng scalpel. Paano mo magagawa ang ganito kapresisong operasyon? Dian, pakiusap pagkatiwalaan mo siya ngayong minsan lang. Isang beses lang. Oh, sige na nga, wala nang mas magandang plano. Ngunit kailangan niyong maintindihan, ang operasyong ito ay medyo espesyal. Ang mga shareholder ay mahigpit na humihingi ng global live broadcast. Kayo na ang bahala. Sige, Dr. Elena, naniniwala ako sa iyo. Kailangan mo ring maniwala sa iyong sarili. CJ. Kalma, bigyan mo ako ng bagong salamin. Diyos ko, nakita mo ba yun? Ang sugat ni Dr. Chen ay napakalubha. Noong bumubulwak ang dugo, ang kanyang assistant, si Dr. Daniel, ay medyo natigilan. Hemostat. Ito ay isang global live broadcast. Sa panahon ng operasyon, kailangan nating magsagawa ng cardiovascular suturing. Iilan lang ang mga kaso sa buong mundo. Suture thread. Nagloloko ka ba? Hahayaan ng isang 7 taong gulang na bata na mamuno sa ganito kahirap na operasyon? Pero tingnan mo, ang batang prodigy na yon ay hindi mukhang unang beses niyang humawak ng scalpel. Siya ay kahanga-hanga. 7 oras na. Ito ay talagang isang mahirap na laban. Sabihin mo pa, lubos na akong kumbinsido sa prodigy na ito ngayon. Talagang humanga ako, mula simula hanggang matapos. Nanatili siyang kalmado sa ilalim ng pressure. Diyos ko, ang sugat ni Dr. Chen ay napakalapit sa kanyang puso. Una, internal fixation. Patatagin ang mga natatahi ng ugat ng dugo. 10 oras. Talaga namang pinagdurugtong nila isa-isa. Mga ugat ng dugo na mas manipis pa sa hibla ng buhok. Binibigay nila ang lahat nila. Gunting. Hay, tapos na ang operasyon. Elena, Daniel, pagbati, sa ilalim ng pandaigdigang live broadcast, natapos mo ang isang tila imposibleng operasyon, pagbati. Salamat, Dean. Sa kabila ng panggigipit mula sa lahat ng panig, pinayagan mo akong mag-opera. Hindi na muli kitang ilalagay sa mahirap na sitwasyon. Haha. Ang iyong mga salita ay sulit. Dian, pakiusap, bumalik ka muna at magpahinga. Ang operasyon ay tumagal ng 12 oras at naghintay ka rin ng 12 oras. Siguradong pagod ka na. Nagtrabaho ka rin ng husto, maglinis ka at umuwi ng maaga. Kapag nagising si Ace Chen, lahat ay magiging maayos. Lahat ay gaganda. Anong problema?
Baka pagod ka lang talaga. Ayos lang ako. Magiging maayos ako pagkatapos magpahinga. CJ, Dean, paano mo tinitingnan? Ang trending topic ngayon, ang 7 taong gulang na medical genius na bumagsak sa grasya, isang 12 oras na operasyon na pinaghihinala ang peke. Ang pasyente ay nagising na walang tugon. Ang bagay na ito, kasalukuyan pa naming iniimbestigahan ang mga tiyak na dahilan. Hindi ako makasagot sa ngayon. Kaya, maaari ko bang itanong, Dr. Daniel at Elena, bilang pangunahing siruhano at katulong sa operasyong ito, paano ninyo nagawa, sa ilalim ng pandaigdigang live broadcast, at mga high-definition camera na pekay nito? hindi namin ito ginawang peke. Ang buong operasyon ay natapos namin. Ibinigay ang lahat namin. Kung bakit nangyari ang sitwasyong ito, mahahanap namin ang dahilan sa lalong madaling panahon. At bibigyan namin ang lahat. Sa wakas, gising ka na. Kung hindi ka nagising, magkakaproblema tayo sa anesthesia. Mabuti na't gising ka. Alam mo ba, ang operasyong ito, na pinaghirapan nina Elena at Daniel, sa loob ng buong 12 oras. Sa wakas, naikonekta namin ang mga ugat mo, bata. Tama ka dyan. At ito ay na-broadcast sa buong mundo. Ikaw, bata, ay magiging tampok sa mga textbook simula ngayon. Kaya, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Maayos ang pakiramdam ko ngayon. Wala akong nararamdamang anumang discomfort. Huwag kayong mag-alala, lahat. Mabuti iyan. Kapag gumaling ka na, nandito kaming lahat para sa iyo habang nagpapagaling ka. Siguradong babalik ka sa dati mong sarili. Salamat sa inyong lahat. Hindi nyo kailangang magtuluan dito sa akin. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Sige na, magtrabaho na kayo. Kami ni Daniel, ang mananatili dito para bantayan siya. Maaari mo na bang sabihin ang totoo? Kumusta ka na talaga? Elena, sa totoo lang, napakatingi ng paninikip ng dibdib ko at napakahirap huminga. Kasabay nito, nakakaranas din ako ng pagkahilo. Malamang dahil ito sa kakulangan ng supply ng dugo. Matagumpay ang pagtahi ng ugat sa puso. Nakita ko, hindi ito maaaring nagkamali. May iba sigurong nagkamali. Huwag mo munang ipaalam ito sa labas. Malulunod ka sa opinyon ng publiko. Narinig ko lang kanina, pero nagla-livestream ako. Wala nang nangangahas na magpagamot. Isang henyo ng kanyang henerasyon ay bumagsak. Isa lang itong pinag-ingay na gimmick. Bago pa man nila ma-enjoy ang benepisyo ng fans, ang kanilang pagkukunwari ay nabuking lang. Diyos ko, ang buong ospital ay nagbigay daan para sa kanila. Ito ay tunay na masama. Sino ang nakakaalam kung ano ang sinusubukan nilang gawin? Bakit bawat industriya ay sinusubukang kunin ang buhay ko? Napakasama. Itigil ang pag-film. Huwag maniwala sa mga chismis. Itigil ang mga pang-iinsulto. Narito na ang bituin ng iskandalo ng pandaraya sa operasyon. Wala kaming ginawang peke. Ang lahat ng ginawa ninyo ngayon, sa akin at sa mga kaibigan ko, at ang pinsala sa reputasyon ng ospital, kalkulahin ko lahat at padadalhan ko kayo ng mga sulat mula sa abogado. Nagbubuhat lang siya ng sariling bangko. Sige na, ipadala mo. Sino ang nagmamalasakit sa banta ng sinungaling? Paninirang puri. Itigil ang pag-film. Mga sinungaling ba sila, o may ibang dahilan? Kami, Elena. Elena. Gumising ka. Elena. Daniel, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Wala pa ring pakiramdam. Nasuri ko na ang mga surgical records. Ang aking cardiovascular graft ay napakaganda ng pagkakakonekta, pero sa hindi malamang dahilan. Bakit nakakaramdam pa rin siya ng paninikip ng dibdib? Hindi pa rin nagigising si Elena. Bigla na lang siyang bumagsak. Hindi ko alam kung saan magsisimulang mag-imbestiga ng mag-isa. Paumanhin sa abala, kung hindi dahil sa akin, na iginigiit na si Elena ang mag-opera sa akin. Hindi sana mangyayari ang sitwasyong ito. Masyado akong makasarili. Huwag mong isipin yan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling mo. Kung hindi, masasayang lang ang lahat ng ating pagsisikap. Magpapatuloy ako sa pag-imbestiga ng sanhi, naniniwala ako. Lalabas din ang katotohanan. Huwag kang mag-alala. CJ. Tito Lin, paumanhin po. Kasalanan ko po ang pagkalagad sa inyo dito. naku, mahal kong bata, huwag na muna nating pag-usapan yan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghihintay na magising si Elena bago siya nawalan ng malay na banggit niya sa akin. Na noong operasyon, may bahagyang anomalya. Pero noong panahong iyon, hindi nito naapektuhan ang operasyon. May napansin ka ba? Director, Jeff Daniel. Gising na si Miracle Dr. Elena sa...
3, 2, 1. Linran, Hindi ka na dapat sumisipa ng tao habang natutulog. Masakit talaga. alam kong ikaw yan. Hindi mo alam. Inaapi nila ako. Lahat sila ay inaapi ako. Alam ko. Alam ko ang lahat. Huwag kang matakot. Patutunayan ko ang ating kawalang sala. Ang ibig mong sabihin, dahil masyadong malalim ang mga marka ng talem mula sa kutsilyo, sa sistema ng puso at mga ugat, at masyadong matindi ang presyon ng talem, hindi na ito makakabawi. Kaya ito nangyari. Tama. At dahil masyadong malawak ang sakop, hindi talaga magagamit ang mga graft para sa pag-aayos. Iminumungkahi kong gumamit ng silicone at polyethylene glycol para bumuo ng vascular stent. Lilikha ito ng isang perpektong daanan ng paggaling. Sa ganitong paraan, ang iyong braso ay mabilis na gagaling. Naiintindihan ko. Sa huli, ang sistema ng puso at mga ugat ang naging sanhi ng kanyang pagkapahamak. Ang marka ng talim na ito, masasabi kong ito ang pinakamalaking balakid sa aking karera. Talagang si Dr. Elena, ang milagrosong doktor. Pagkagising niya, natagpuan niya ang kritikal na issue. Nagbigay buhay muli siya sa buong Nanshan Hospital, sa pamamagitan nito. Tumaas pa nga ang antas ng ospital. Isang biyaya sa kabila ng kapahamakan. Narinig ko na si Direktor Daniel, ang pumalit bilang direktor. Ang mababait ay madalas na inaapi. Sana sa hinaharap si Direktor Daniel ay hindi na maapi. Masyado kang nag-aalala. Si Direktor Daniel ay magiging kayang makakilos ng maluwag sa larangan ng medisina dahil malapit na siyang makapagpakasal kay Dr. Elena, ang milagrosong doktor. Talaga namang hindi siya nag-iwan ng pag-asa para sa amin. Alam mo, ngayong gabi, paano kung sipain kita ulit palabas ng kama? Okay lang. Hihigpitan ko ang yakap ko para hindi mo magamit ang pagkakataong sipain ako.